Happy Thursday morning po mga kapatid. Kumusta po kayo? Salamat sa Panginoon Diyos sa umagang kaloob sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay punong-puno ng pag-asa, biyaya ng Panginoon upang harapin ang araw na ito na may taglay ang kagalakan. Magpapatuloy po tayo sa ating online morning devotion, ang ating Grow Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Upang masimulan natin ang umagang ito na tayo ay makapaglakbay sa isang mapayapang pamumuhay. This morning mga kapatid, pinagpapatuloy po natin ang mga mensahe ng ating Panginoon patungkol sa nalalapit na araw ng Kapaskuhan na siyang traditionally ay ating inaalaala taon-taon. So mga messages natin about Christmas at ngayong umaga, isa sa mga Bible character dito po sa New Testament ang ating pagbubulay-bulayan na ito ay tumutukoy sa katauhan ni Jose. Kaya't ang pamagat po nito ay si Jose, modelo ng pananampalataya, part 1. Ang ating pong batayan talata ay nakasulat sa Mateo chapter 1 verses 18 to 24. Maganda na basahin ko po ang buong talataan at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ganito ang kapanganakan kay Jesucristo.
Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tunay po mga kapatid, sa kalagayan ni Jose ay isang napakabigat na desisyon na kanyang kinaharap sa panahong yaon na mabalitaan niya ang kanyang asawang pakakasalan ay nagdadalang tao. Siguro naman sa kalagayan ng isang lalaki, ito ay isang napakabigat na pagsubok, isang napakalaking paghamon sa kalagayan ng estado ng kalagayang panglalaki, sapagkat ang kanyang katipan o kasintahan ay mabalitaan niyang nagdadalang tao. Ngunit salamat, katulad ng ating mga binasang mga talataan, ito ay ipinaliwanag ng anghel ng ating Panginoon. Napawang ang lahat ng pangyayaring ito ay banal na kalooban ng Diyos Ama. Kaya sa kalagayang ito ay ating batid na ang katauhan ni Jose ay naging kasama sa mabiyayang plano at kasaysayan ng pangyayari ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Mula po dito ay tingnan natin ang ilang magagandang katangian na tinaglay ni Jose sa panahon na humarap ito sa isang napakabigat na hamon ng buhay. At mula dito ay ating makikita ang kanyang pananampalataya na nagbibigay sa atin ng isang magandang halimbawa at panuntunan o pagiging modelo upang tayo ay magpatuloy sa buhay nating ito kahit na dumaraan din tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Tignan po natin ang magandang mga puntos sa kalagayan ng buhay ni Jose sa kanyang taglay na pananampalataya. First, Joseph was a very reflective and sensible man. Pinag-isipan niyang mabuti ang hakbang na kanyang gagawin. Hindi lamang niya inaalam kung ano ang tama. Inalam din niya kung paano gagawin ang tama. Wika nga po sa verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo." Ito po ang tinatawag na reflection, action, reflection cycle. Ang galing po, no, mga kapatid? Reflection, action, reflection cycle. Ano mang aksyon natin ay malalim nating pinagbubulay-bulayan. At matapos ang anumang aksyon ay muli tayong nagbubulay-bulay. Ang ating pagbubulay-bulayan ay kailangang nakasalig sa salita ng ating Panginoon Diyos, na siyang magdadala sa atin sa tamang daan. Kaya may mga kilos tayo, may mga reflection tayo sa buhay,
may mga hakbangin at ginagawa tayo na sa pamagitan ng ating mga pagbubulay-bulay, ang maganda po ay laging nakasalig doon sa biyaya ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ng awit 119 verse 105, ang salita mo isang tanglaw na sa aking patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang ginawang hakbang ni Jose ay katuparan ng hula na katulad ng binanggit sa Mateo 1:22-23. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Dahil sa kanyang pagiging reflective, nagawa ni Joseng gawin ang tama sa tamang pamamaraan. Maaring ang gagawin natin ayon sa katotohanan, ngunit kung mali ang pamamaraan ay hindi pa rin ito umuugma o nagiging tama. Ang wika nga po, the end does not justify the means. Anumang ating gawin ay dapat pinag-iisipang mabuti. Ngunit dagdagan natin ito, anumang ating gagawin ay dapat pinag-iisipang mabuti ayon sa liwanag ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman po, isa sa napakagandang katangian ni Jose mula sa kanyang pananampalataya sa Panginoon na hinarap niya ang isang mabigat na hamon, Joseph was a very reflective and sensible man. Number 2 po, Joseph was a very obedient man. Bagamat siya'y nag-alinlangan, nabasa natin sa kasaysayan dito po sa ating batayan talata. Nagkaroon siya ng alinlangan, agam-agam dahil nga po sa pangyayari, ngunit siya ay sumunod. Ito ang katangian ng pananampalataya. Ito po ang dapat nating taglayin mula sa ating mga pananampalataya. If you believe, you will simply obey even if you have more questions than answers. Minsan, magdamag na ng isda ang mga alagad, ngunit wala silang nahuling anuman. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus at sinabi sa kanilang, ihulog ang lambat, ginawa nila iyon, bagamat meron silang pag-aalinlangan. Ang wika nga po sa Luke chapter 5 verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. That is pure and simple faith. Kaya naman, nahayag ang kanilang mga pagsunod sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Maging si Jose, sa kabila ng kanyang naging kalagayan, ngunit nakita natin ang kanyang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ganon din si Abraham nang inuutusan siya ng Panginoon Diyos na iwanan nito ang lugar na kinalalagyan at tumungo sa lugar na kanyang ituturo. Sumunod si Abraham, bagamat marami siyang mga tanong sapagkat walang detalyeng ibinigay ang Diyos doon sa dako na kanyang pupuntahan. Ayon nga po sa Genesis 12:1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Walang anumang detalyeng ibinigay ang Diyos, ngunit si Abraham ay sumunod sa ating Panginoon. Umalis sa kanyang comfort zone, umalis sa piling ng kanyang mga kamag-anak, maging sa piling ng kanyang mga magulang. Ngunit ito ay ginawa niya dahil sa kanyang pananampalataya. Sumunod siya ng taos sa kanyang puso upang gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa pananampalataya, tayo ay bumabangon, hindi po dahil sa kape. Bagamat tayo ay nadarapa, hindi tayo sumusuko dahil sa ating mga pananampalataya. Bagamat tayo ay sugatan, ngunit tayo ay nagpapatuloy dahil sa ating mga pananampalataya. Hindi tayo sumusuko. Ang wika nga po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:8-9, kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig.
kung minsa'y nababagabag, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Nagpapabagsa kami, ngunit di tuluyang napapatay. Ang tunay na pananampalataya ay naipapakita sa pamamagitan ng ating mga pagsunod. Katulad po ng magandang katangian ni Jose sa panahon ng isinilang ang ating Panginoong Hesus. Pinakita niya ang kanyang pagsunod mula sa utos ng ating Panginoon sapagkat siya'y naniniwala sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating patuloy na paglalakbay. Ito pong araw ng Kapaskuhan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan sa part 1 ng pagiging modelo ng pananampalataya ni Jose. Sa umaga din pong ito, Panginoon, aking patuloy na dinadalangin ang aking mga kapatid na ngayon ay papasok sa kanilang work at patuloy niyo po sila, Panginoon Diyos, na i-bless, na makarating at ligtas sa kanilang mga workplace. Ganon din, Panginoon, dalangin ko ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Ikaw po ang siyang Panginoon Diyos namin na mapagpagaling at dakilang manggagamot. I-bless niyo, Panginoon, ang aking mga kapatid na ngayon ay dumaranas ang karamdaman lupang pangatawan upang maranasan nila ang kalakasan at ma-enjoy nila ang buhay na iyong pahiram. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa umagang ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. A friendly reminder po sa ating lahat, be Christ-like in your workplace today. Tayo po ay humayo at maglingkod.